Mula sa Shin Chan-soo hanggang sa iba't ibang klase ng Korean skin regimen, sumikat at sinubukan na ng ilang Pinoy. Ngayon naman, nauuso ang pagpapahid ng sebo o taba ng baka bilang skincare. Pero may babala dyan ang mga eksperto. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Francis Rivera. Super moisturizing at nakakagamot ang skin irritation. Yan ang sinasabi ng mga content creator na nahuhumaling na rin sa beef tallow na pag tinagalog, taba ng baka. Gaano ba yan katotoo? Dahil gawa po siya sa fatty acids, so medyo masebo po siya. So it can provide occlusion po, ibig sabihin pwede po siyang gamitin parang moisturizer and occlusive. Meron po siyang emollient effect po sa skin. So pwedeng mag-soften yung balat at matrap po yung moisture doon sa skin. So it's good for moisturization. In skincare, may mga fatty acids po talaga na good for the skin as part of creams and soaps. Simple lang ang paggamit. Ipapahid lang sa balat. Marami pang ang nagdi-DIY o do-it-yourself niyan. Isang click lang sa shopping sites. Ang dami na rin nagbibenta. Pero may babala si Doc. Dahil taba po ito ng hayop, kailangan po malinis, kailangan po na-isolate na maayos yung fat or na-process na maayos. Pwede po siyang magkaroon ng bacterial growth, so pwede ma-infect po yung balat. Pwede pong mag-oxidize, so pwede parang mabulok po yung taba. So pwede po yung maka-irritate at pwede magkaroon ng problem with the skin. Isa pa, nag-check mo na ba kung FDA approved yan? Huwag din daw masyadong pakatiwala sa sinasabing benefits ng beef tallow dahil hindi rin daw ito para sa lahat. The tallow is good or can cure acne. It's not necessarily true kasi nga po masyado pong makapal yung fat from tallow, so baka lalo po mag-break out po yung mga gumagamit. Wala pong anti-inflammatory properties po yung unsaturated fatty acids doon mismo sa taba. Walang masamang sumubok ng mga bagong skincare. Pero kung ang pakay mo ay tumugon sa problema sa balat, mas maiging kumonsulta na lang muna sa dermatologist. Mga kapatid, Mobile Journal Francis Rivera po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin itong beef tallow skincare kasama si Mobile Journal Francis Rivera. Ikaw ba, Francis, may mga skincare ka ipinapahid sa mukha mo? Tubig-tubig lang tayo pa. Tubig lang, no? O soap and water. Okay, saan nga ba nagsimula yung ideya na yan na gamitin sa skincare ang taba ng baka? Paliwanag ni Doc, no? Matagal na talaga to eh. Mga sinaunang panahon pa, meron nang ginagamit nito. Ito, di ba, nag-i-experiment yung mga ibang yung mga tao noon, no, kung ano yung mga pwedeng gamitin, no. And nakita nga nila itong beef tallow o sebo o taba ng baka ay maganda bilang pang-moisturize ng balat. Okay, pero meron bang actual skincare products na may ganitong sangkap? Yung paliwanag ni Doc, no, na isang dermatologist, sa skincare products daw talaga, meron talagang mga fatty acids, no, na involved doon sa ingredients ng isang produkto na good for the skin, no, sa atin, na as part doon sa mga ginagamit na creams at mga sabon. Okay, pwede mo bang ipaliwanag paano ba dapat ang handling ng mga produktong tulad ng beef tallow para maiwasang magkaroon ito ng bacterial growth? Pabs, kasi ang nagiging process dyan ay kukunin nila yung buong tipak ng mga taba, ano, mula kasi doon sa pag namuo yan, diba? Namumuo yan. Namumuo yan. So, ang ginagawa nila, mini-melt nila yan. Okay, and then, painitan. Ipapainitan. And then, i-filter nila. So, kung ano yung mga unnecessary things na nandoon sa fats na na-filter nila, aalisin nila yon. And then, itong matitira, yung langis, yun yung magiging cream. Ayun. Anong posibleng masamang epekto kapag infected ang beef tallow na ilalagay mo sa iyong balat? Yung paliwanag ni Doc, no, isa sa mga ano dyan, baka pwedeng mag-breakout ka pa. So, kung may mga pimples yung gumagamit nito, baka lalong mag-breakout, lalong dumami. Pwede rin magkaroon ng irritation, no? Kung pinapahid na lang, no? At lalo na, Paps, kasi nga, ito ay taba ng hayop, so may tendencying mabulok, may tendencying mapanis. So, dapat talaga ma-preserve to ng tama kung gagamit ka man. At ang sinasabi ng mga dermatologist, iwasan. Iwasan ang pagdi-DIY.
nitong mga produktong ito. Dapat talaga FDA approved at yun yung dapat sinusuri ng mga gagamit ng ganitong produkto. Mag-ingat na lamang. Mag-ingat. Okay, maraming salamat, Mobile Journal Francis Rivera.